Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Muli pong hiniling sa Korte Suprema, mga kaibigan, na baliktarin ang nauna nitong desisyon na nagbabasura po sa kahilingan na ilabas ang estado ng kalusugan po ni Presidente Duterte. Ang sabi naman ng kanyang ayudante na si Bongo, mga kaibigan, tinatanggap niya raw ang hamon na ibulgar ang mga mali, kamalian, mga kriminalidad sa gobyerno. Yan po hamon daw sa kanya ni Presidente Duterte. At alam na po ninyo ang bagong tuntunin na ipinalabas ng IATF. Ito po ay may kinalaman doon sa protocol na paggamit po ng barrier sa mga nagmomotorsiklo. Maari na daw po ngayong mag-angkasan nang wala po yung barrier. Basta't ang magkaangkas po ay nasa iisang address lamang nakatira. Pero gagamit kaya tanong kapag yung hindi kayo magkapareho ng address. Pabago-bago, no? Ang gulo-gulo. Ano raw tayo? Ano ba tayo ngayon? GCQ? Mula sa MECQ, GCQ na tayo ngayon. At dito sa GCQ na to, mas mahigpit daw. Ano yun? Dasala sa nonsense. Ito hong si Francisco Duque III, Health Secretary, Secretary, alias Marlon Brando. Balayo naman yata sa itsura. Hindi, kasi sabi nung tumistigo sa PhilHealth, tinuturing niya raw na ang godfather ng mafia sa PhilHealth si Duque. Kasi sa pelikulang Godfather si Marlon Brando Ilan na ho yan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kaibigan. At meron din tayong landline dito po sa ating impilan. Ano numero nun? Nung ating landline. Ibigay ho namin yung aming text line natin. Ano ho? Ang ating text line dito sa ating palatuntunan, kung saan maaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Maaari din po kayong tumawag sa 0915-70-625. Bueno, mga kaibigan, yung pong ipinatutupad ngayong protocol, ang gulo-gulo talaga, no? Nung tayo'y nasa MECQ, hindi ganong humigpit Di ba? Ang tawag nila ngayon, di ba mas maluwag yon? Ang tawag nila ro mas maluwag, yung MECQ. Pero binalik tayo sa GCQ, mga kaibigan, mas maigpit daw. Anak ng baka, oo. At ito ngayon na masama, ang masaklap. Pinabili nila ng barrier yung pong mga nagmumotorsiklo na nag-aangkas. Pagkatapos ngayon, dito raw sa maluwag na pinasikip na hindi mo maintindihan, naglabasan na naman yung mga pulis. Itong mga ito pong mga ito, ang gusto lagi may hinuhuli, di ba? Yun na lang doon lang sila nakakagawa ng accomplishment doon sa mga bubulagain nila, di ba? Bulagaan lang ito papatupad mo
Ang dami nga, hindi naiintindihan na sa gulo, sa sobrang gulo. Eh, yung iba naman, yung ibang sip-sip buto, ang tawag nila dyan, pilosopo ka raw pag nagtanong ka. Ano? Eh kung di naiintindihan, pilosopo ba yun? Gago. Ngayon, eto ho mga kaibigan. Yung mga motorsiklo, pinabili, di ba? Yung mga nagmamotorsiklo, yung mga riders, pinabili nila ng barrier. Magkano halaga nun? Pinakamura yata kulang-kulang sa... hindi, ngayon, ginawa ng mababa sa 500 ng konting-konti. Pero dati, 700, mga kaibigan. O, yung mga tao naman, yung mga nagmomotor, imbes na ikakain na lang nila, mga kaibigan, ibinili pa nila nun. No? Ngayon, edi inagaw mo yung kakainin ng mga tao, hindi ba? Susubo na lang nila. Hindi na nga ninyo tinulungan. Pagkatapos ngayon, ina-announce na hindi na raw ho kailangan gamitin. Ngayon, sana sinabi nila na pwedeng i-refund ng PNP o ng gobyerno yung pong yung barrier na yun. O kaya, ibalik sa kanila, babayaran nila. Kahit hindi sa kanila binili. Kasi sila nagpatupad nung malaking kagaguhan na yun na gumamit ng barrier na kahit kayo'y mag-asawa o magkasama sa bahay, kahit sino pa yung kasama mo, mga kaibigan, kailangan gumamit ka ng barrier. Sila nagpatupad niyan Hindi ba ang tagal binabatikos ng publiko yan? Sapagkat napakalaking katangahan na naimbento, mga kaibigan, na ayaw nilang aminin na bobo sila. Diba? Pinagpilitan At ngayon, disimulado, inaalis na nila. Kesyo GCQ na raw. Ayan. Mga kaibigan, nagrereklamuhan ngayon yung mga tao. Paano ngayon yan? Yung ipinambili namin yan na dapat ipangkakain na lang namin. Ang dami nagtatanong sa akin Ano yung sasagot ko? Hindi naman ako nagpapatupad ng batas. Hindi ba? So sabi ko na lang, itago nyo na lang yan. Ito naman si Roque, ang sabi, hindi, gamitin nyo na rin para masabi lang na hindi nasayang yung perang ipinambili ng tao doon po sa barrier na yon. Akalain ninyo, sabi nitong si Roque, mga kaibigan, kwan daw, gamitin na rin daw kahit hindi naman kailangan. Hindi mo ba, mga kaibigan? Sana ba? Ito. Ano tuloy yan na masasabi natin Kaya sabi ko itago nyo kasi alam nyo naman yung mga yan, tanga. Mga kaibigan, nagpipilit na magpa-bright, di ba? Masabing meron silang naimbento na ipatupad kahit wala namang kinalaman sa pagbaba at pagtaas ng kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Wala naman yun kasi unang-una yung magkaangkas halimbawa magkabit man yun o mag-asawa man yun, mga kaibigan, pagdating sa pupuntahan nun magkasama rin yun sa uuwian di ba? Magkasama rin yun, magtatabi. Kaya sabi ko na lang, itago nyo. Dahil baka maisipan ng mga tanga na yan na sa susunod ipatupad sa bahay nyo gamitin yang barrier na yan. Pagka pagka binago na naman nila, sasabihin po, kayong mga rider, motorcycle rider, asan yung barrier nyo? Ba di ba ko na? Hindi na kailangan. Hindi kailangan yun.
Sa ano, dito sa motor? Hindi, doon sa bahay nyo, gamitin nyo ha. Kayong mag-asawa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Isang abogado po, mga kaibigan, ang muling nananawagan sa Korte Suprema tungkol ho doon sa inihain niyang petisyon na naunang ibinasura ng Korte Suprema. Kasi noon, wala pa tayo sa ganitong kalagayan na hindi mailabas. Hindi maipakita sa publiko kung nasan talaga si Presidente Duterte. Yung warm body, hindi ho ba pinag-uusapan? Kaya ngayon lalong tumitindi ang hinala ng publiko kung bakit hindi na pagkikikita o hindi maipakita si Presidente Duterte para malaman ang kanyang kalagayan, sapagkat unang-una, yun nga naman ay karapatan ng publiko. Especially ngayong meron tayong napakalaking krisis, kailangan natin ng leader. Dapat alam natin, meron tayong leader. Pwede bang kung sino-sino lang ang magpapatupad dito? Nakikita mo mukha ni Roque, tsaka nung ibang mga miyembro ng gabinete, kung sakasakali. Bakit? Sila ba presidente? Sila ba ibinoto? At hindi yun ang nasa saligang batas, mga kaibigan. Katulad ng binasa natin kagabi, at yun nga ay nilalaman din nitong balitang ito, mga kaibigan, tungkol dito sa abogado na muling hinihiling niya ilabas ang health records o yung kung tawagin medical bulletin, di ba, ni Presidente Duterte, at hinihiling niya sa Korte Suprema na aksyonan yung kanyang apila. Umaapila siya na para i-reconsider o mabaliktad, bigyang konsiderasyon yung pong pagkakabasura sa kanyang petisyon. At ang sabi niya ay yung pangangailangan ng bansa na maprotektahan, mga kaibigan, yung proteksyon ng batas ng bansa from a feeble government. Yung feeble, pag sinabing gano'n, parang ang katumbas nun, mahina, yung weak, walang buto sa gulugod. Yun, di ba? Yung walang backbone, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi ko dito, the need for the nation to be protected from a feeble government is more pronounced in the middle of this pandemic. The health of the president, especially at a time like this, should rightfully be disclosed to the public. After all, the enlightened minds behind the system of government the country has adopted originally envisioned an energetic executive essential for the protection of the community and the steady administration of laws. Ayon po yan kay Dino De Leon sa kanyang urgent motion to resolve na inihain sa Korte Suprema. It was confirmed by the presidential spokesperson. Ito anya, kinumpirma ng tagapagsalita ng presidente na si Harry Roque na ang presidente ay na-expose
sa virus nang siya ay personal na makaharap si Secretary Anyo. Ilang araw lang ang nakalilipas. Nevertheless, Secretary Roque claimed that the President was under perpetual isolation. Kay Roque nga naman nanggaling yung pong katibayan na ang presidente medyo nangangailangang i-disclose o isapubliko ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Base na rin po ito sa sinabi ni Roque na ang presidente ay sumasailalim sa perpetual isolation. Isang salita na hindi natin alam kung paanong naimbento ni Roque. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag yan iginugel ninyo, walang kahulugan yan Kundi ang lalabas po sa Google, puro yung statement ni Roque na nandun yung salitang yan, mga kaibigan. Meron tayo yung, sabi nga nung iba, meron tayo yung reclusion perpetua. Perpetual din ang ibig sabihin nun Di ba? Meron tayo nung perpetual disqualification. Di ba? From holding any public office. Mga kaibigan. Pero yung salitang perpetual isolation, malala yun. Di ba? Kasi yung perpetual ang katumbas na kahulugan yan pangmatagalan yan Di ba? Kumbaga, indefinite yan Di ba? Na malapit sa walang katapusan. Di ba? Indefinite na walang katapusan. Mga kaibigan. Sabi at pagkatapos daw, sabi nitong abogado, Senator Christopher Bongo has released a photo of the President in Davao with his family, and the video with him and the President en route to a meeting with the Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease. Sabi niya pangalawaan niya, itong si Bongo ay nagpalabas ng litrato ng presidente sa Davao kasama ang pamilya at isang video na kasama pa siya at ang presidente magkasama sila. Patungo sila sa meeting ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ayan. The President, sabi ulit ng abogado, appeared to be lethargic and endematous. Nako, ano ba yung term na yun? Kahulugan nun. Sa salita pa lang, mukhang malala ang kahulugan nun. Nasa malalang estado. Ano ba ang ibig sabihin? Walang stamina, di ba? Walang lakas. Sluggish. Mga lupaypay, kumbaga, di ba? Nakalupaypay. Ayan po. Yung endematous. Lethargic and endematous. Kasi ang alam ko, letter G. Ito. Edematus pala, edematus. Meron mga maga. Kaya nga sabi ko, mukhang galing sa boxing nakipag-boxing kay Pacquiao, mga kaibigan. Ngayon, at yun daw kanyang itong eyelid, di ba? Yung mata, yung guhit dito sa mata, visibly dropping. Itong talukap, bumabagsak, mga kaibigan. And contrary to nakasag, di ba? Yun ang ibang term doon, sag.
bagsak. Contrary to Secretary Roque's claims, the Presidential Security Group actually had to support the President while walking. Anyway, kaya lang natin binabanggit ito dahil continuity ito hanggang walang malinaw na inilalabas ang palasyo na warm body ni Presidente Duterte live. Hindi pwedeng tape kasi baka pagtatrabaho ka ba nang nakatape ka lang? Di ba? Yun ang isang katunayan na medyo may question mark sa kalusugan. At alam natin na ang public disclosure sa kalusugan ng Presidente, nasa saad yan sa saligang batas. Kaya kung ano-ano ngayon ang lumalabas na sa pantaha, mga kaibigan, dahil sa yun ang inaantay ng tao, ng publiko, at hanggang hindi nila naipoproduce o naipapakita sa publiko na malakas pa si Presidente Duterte at meron pa siyang kakayahan na gampanan ang kanyang trabaho para pamunuan ang bansa sa harap, lalo na nitong krisis na pandemic, mga kaibigan, mas lalong higit na dapat ay nalalaman natin na meron tayong presidenteng kaya pang magtrabaho sapagkat nasa saligang batas yan na kapag wala ng kakayahan o kaya ay merong karamdaman at yung karamdaman niya ay hindi na ho o magiging dahilan na para hindi na niya magampanan ang kanyang sinumpaang trabaho, ang kanyang mandato sa ilalim ng saligang batas, karapatan ng mamamayan na mabati dito at sila rin, mga kaibigan, ay mandated na ipaalam sa publiko ang tunay na kalagayan. Yun ang batas. Kaya ang mga tao ngayon patindi ng patindi ang pagdududa at ang pagkabahala ng iba dahil sa hindi nakikita ang presidente. Katunayan may ilang buwan na di ba? Na puro isang linggo lang, once a week lang, kung magpakita si Presidente Duterte, nakarecord pa hanggang sa maipasara nila yung ABS-CBN. Hindi ba? Lumalabas siya once a week. Pagkatapos, nagsalita raw ito doon sa Zamboanga sa harap ng mga sundalo. At tapos naging issue pa nga doon yung pag-splice nila doon sa video. Nambanggitin niya yung mga oligarchs. Binabanatan niya sa kanyang speech yung mga oligarchs, tapos dinideny ng palasyo na hindi ABS-CBN daw ang tinutukoy doon. Pagkatapos lumabas ang isang video na hindi edited na video na totoo pala na talagang lumilitaw na may kinalaman ang presidente sa pagkakapasara ng ABS-CBN. Ngayon, ito pag-uusapan natin itong tuloy-tuloy. Kasi very yan ano ba tawag dyan? Masyadong delikado ang kalagayan ng bansa kung hindi natin nalalaman ang lagay ng presidente. Mga kaibigan. Kasi ngayon,
napapansin ninyo isang beses lang siyang lilitaw noong mga nakaraan. Ang sasabihin lang, ibabalik sa ganito, GCQ. Di ba? Bakit ngayon di ba? Ibabalik sa MECQ o kaya babaguhin, puro Q. Di ba? Yun lang naman ang importante niyang nasasabi. Wala naman siyang nasasabing ito ang gagawin ng pamahalaan upang ang mga mamamayan ay hindi mabahala, di ba? Sa harap ng pandemyang ito. Kung ganun lang sana paraan ng pananalita di ba? Hindi na nga, bulol na nga di ba? Minsan. Patapos nagbumura pa. Ano pa sinasabi? Ugasan daw ng gasolina yung face mask. Hindi na salita ng matinong tao yun Ni matinong tao especially kung presidente ka. How much more? Mga kaibigan. Kaya nga sa Japan, yung kanya mga pagmumura, pinandidirihan. Di ba? Lumabas sa television ng mga television commentators sa Japan, niliwanag nilang mabuti. At yung video na pinakikita, kuha dun sa mga video niya. At yung pinakahuli, yung pinandidirihan, yung sinabing hugasan daw, i-disinfect sa gasolina yung mga face mask. At seryoso siya. Inulit niya pa yun, di ba? At ito naman si Boy Finger, inayudahan pa Mga kaibigan, what if he is right? Sabing ganon. Paano raw kung tama si Presidente? Hindi tama Baka may tama. Kaya take one. May tama namang nasasabi minsan. Sabi lang. Ngayon, yun nga isipin ninyo, pinagtatawanan. Lumalabas sa television, mga nakaraan, wala, yun lamang huli yun lamang huli na video, yung kulay, parang kulay dark blue, yung t-shirt o itim. Hindi ba yung sinasabi ng abogado rito, bago sila papunta sila ng meeting, yun ang sabi nila di ba? Papunta sa meeting. Nagkabuli-bulilyaso rin yung tape na yun. Bakit? Di papunta, di ba? Nakitang-kita mo yung bagsak yung mata. Namamaga, swollen, di ba? Pagkatapos, pagdating dun sa sinasabing meeting, yun din ang suot niya, pero iba na aura niya. Ano yung magic? Mga kaibigan? O nagpapamakeup ba si Presidente Duterte? Hindi naman, di ba? Mga kaibigan. Baka si Rocco papamakeup. Ngayon, eto ngayon, dahil dyan sa pagkabahala, tumataas ang pagkabahala ng publiko at ang paghihinala. Iyang pagkabahala at paghihinala, lalo-lalo na sa panahon ng krisis, pandemya, yung mismong gobyerno dapat ang tumitiyak Ginagarantiyahan dapat nila. Ipakikita nila, yan ang trabaho nila. Ipakita nila sa taong bayan na hindi dapat mabahala ang publiko sa sa kalusugan ng presidente. Sila ang may responsibilidad na gumawa niyan Pero binabaliwala yung pagkabahala ng publiko. Lalong madadagdagan ang hinala na teka, bakit hindi pa rin mailabas? Grabe na itong mga salita ng publiko, hindi ba? Ang opinion ng publiko, mga kaibigan. Ngayon, paano yan? Kung totoo kasi nagsimula lahat ito doon sa isang
ambulance jet, di ba? Yung parang ambulansyang jet na inilabas yung litrato, lumabas yung litrato niyan, galing daw ng Singapore yun, pagkatapos pumunta ng Davao, bumabaron, at umalis din ng Davao. Doon nagsimula ngayon ng mga espekulasyon na sino yung sasakay nito. Di ba? At para ka makaupa ng ganun jet, napakamahal nun. Ang bilis pala nun. Mga kaibigan, kung kumpara mo sa pangkaraniwang sumasakay ka ng aeroplano, punta ka Singapore, ilang oras ba biyahe dyan? Mga 2 hours? Mga kaibigan, 1.5 hours, ganyan. Doon, sandali lang daw yan Baka wala pang minuto lang yata yan mga kaibigan At napakamahal nun. Siyempre, yung kategorya ng taong pwedeng gumamit nun. Di ba? At pangalawa, mga kaibigan, hindi basta-basta litrato yun. Bakit yun? Hindi nila matukoy ngayon. Hindi sila ngayon makapagyabang. Samantalang, nakwan, hindi makapagyabang na, oy, yung nag-upload ng litrato na yan, didimanda namin yan. May sinabi ba silang ganon? Wala. Mga kaibigan, wala silang sinasabing ganon ngayon. Bakit? Masyadong malalim yung litratong yun. Mga kaibigan, hindi katulad nitong kay Gamboa, may palusot pa na nagparty rin sa Baguio Di ba, may lumabas na mga litrato, ayon sa kanila, February pa daw yung litrato na yun. February pa. Mga kaibigan. Pero may nabalita, di ba, na nagparty sila nitong kamakailan lang, nag-birthday. Mga kaibigan. Pagkatapos pinagbantaan. Yung litratong yan, ididimanda namin yan, yung nag-upload yan. At tigil nyo na yung pag-share niyan kasi may ibang mga tao dyan na kasama rin sa litrato na mga pribadong tao. Yun, mga kaibigan. Dito ba sa jet na ito, natukoy nila? Binanggit man lang nila yan. Yan, pansinin ninyo. Wala sila masabi doon, mga kaibigan. At saka kung hindi totoo yan, sana, any moment, kahit anong oras, anytime of the day, pwede mong maiproduce si Presidente Duterte para hindi nag-aalala ang mga mamamayan, ang publiko, mga kaibigan. Hindi ho ba? Dapat nailabas nila hanggang ngayon wala di ba? Yung talagang live, wala. Yung talagang hindi mapasusubalian. Kunan mo, naglalakad, di ba? Hanggang sa makarating siya. Kung uupo siya sa isang lugar, para magsalita at umarap sa publiko. Mga kaibigan. Si Marcos nga nung ganyan challenge din Natatandaan niyo ba? Doon sa mga hindi na nakakaalala, si Marcos noon, napabalita na nagkaroon ng major operation. Mga kaibigan, ilang araw din bago nakasagot ang Malacanang. Pero lumabas si Marcos. Nagano pa nga si Marcos, nagdemonstrate Yung damit niya, itinaas niyang ganun yung barong, itinaas niya. Anong operation sinasabi niyo? Ayan wala naman pinakita niya yung kanyang katawan. Mga kaibigan, pero yung pinakita niyang katawan, hindi din yung operasyon. Hindi niyo siguro natatandaan yun, lalo na yung mga bata ngayong kamote na nakikihalo sa usapan ng mga tungkol sa politika,
na wala man lang natutunan, di ba, sa nakaraan, o nabasa man lang, wala eh. Walang pinaghugutan eh, basta magsasalita eh. Kaya tama yung sa GMRC, di ba, o kaya yung kadalasang sinasabi ng mga matatanda. Nung maliliit kami, ganun eh. Hoy, pag may mga nag-uusap, eh syempre makukulit kami nung araw eh. Kahit may kausap, minsan nahingi ka ng pera sa nanay mo o kaya may kailangan ka, bigla mo sasabihin, palalayasin ka ngayon. O kaya sasabihin sa'yo, nag-uusap sila, mayroon ka narinig na alam mo, bigla kang sumabat. Ang kasabihan ng araw, ang turo ng mga magulang, pagka nag-uusap ang matatanda, wag sasabat ang mga bata. Di ba? Huwag kayong sabat na sabat ha. Ganyan. Itong mga to, ganun. Palibasa, hindi na naituturo ngayon yan. Kaya ang dami magaling ngayon eh. Sumasabat sa FB, di ba? Mga pangahas. Ang tawag pa diyang isa, pangahas. Mga kaibigan. Kaya, meron pang isang kasabihan nun eh. May nagsabi, pangaral din to. Di ba, kasama yan sa kagandahang asal, di ba? Yung mga pangaral na mabubuti. Ano sabi? Anak, tatandaan mo, ang batang sinungaling ay hindi tatangkad at uusli ang ngipin. Alam niyo kung sino nagsabi daw? Diosdado Macapagal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano ho ang panganib kapag ang suspensya ngayon lumalabas kung hindi nyo maiproduce si Presidente Duterte? Siyempre, hindi mo maiiwasan ng tao mag-isip. Halimbawa, ano yung mga posibilidad na pwedeng maisip? Hindi na si Presidente nagpapatakbo. Kasi kung siya isinugod sa Singapore, isinakay sa ambulansya na aeroplano, mga kaibigan, hindi simpleng karamdaman yun, kung totoo yun, di ba? Manganganak na yan, magdudugtong-dugtong na yan. At siyempre, meron ding mga nagtatanong-tanong, di ba? Meron din mga tao na merong access sa iba't ibang baka sa grupo lang nila di ba? Baka sa kanilang grupo lang meron sila may ibang mga nakakaalam diyan, yung mga yan may mga kakilala rin. Lalo na kapag ang bunganga kamukha ni Roque, di ba? May preno ba 'yon? Mapipigil mo ba 'yon? Mga kaibigan na madulas. Kung yung huling video, di ba? Sabi, good evening, Mr. Good morning po pala. Di ba? Pinalalabas nila na yung video umaga. Gabi, mga kaibigan Di ba? Ang dami, yung litrato, wala lahat yan Kita ninyo, mas magaganda pa yung mga sumunod na litratong ginagawang meme, di ba? Mas magaganda pa kung saan-saan na napupunta ngayon si Presidente Duterte na kumakain. Nasa lamesa, di ba? Kung sino-sino na, may mga lumalabas pa ngayon, daming kasamang babae. Mas maganda pa, ang edit, mga kaibigan. Hindi na nila di ba? Masagot, di ba? Yan pong mga yan. Ngayon, dahil nga dyan, hindi natin pwedeng maiwasan na mag-isip ang tao. Ano ba ito? Ito ba pinatatakbo na ba tayo ng hunta? Parang hunta. Grupo, yung power sharing. Mga kaibigan. Di ba? Ngayon, kung maluba ang kalagayan, halimbawa,
ng karamdaman at hindi na talaga kaya, hindi ba may batas? May konstitusyon tayo. At yan, alam nila yan. Pero bakit tahimik sila tungkol sa bagay na yan, mga kaibigan? At pilit nilang iniiwasan. Pinatitindi nga nila itong PhilHealth eh. Di ba? Kaya ako, di ko na pinag-uusapan yan eh. Kanina may balita, sinuspindi raw ng ombudsman. Utot nyo. Ngayon lang, mga kaibigan, nagsuspindi raw, titigil na raw. Para gumagawa ng pantakip na issue eh. Upang ma-divert tayo. Kasi yun ang napakahalaga. Alam naman ninyo ang banta ng pananakop ng inchik dito. Ibig mo sabihin, wala kang leader? Mga kaibigan? Sino magdidesisyon dito? Nasa krisis tayo, walang leader. Ano yan? Power sharing? Ito ang mga nagsasalita. Kasi may Big Brother. Anong Big Brother? Tatalaga yung, ang dami niyong kalokohan. Ano yan? Meron yan. May mga binabalak yan. Siyempre, mga kaibigan, ano ba yan? Power grab, di ba? Yung nakakatakot yung mga yan eh, na mangyari. Sipin mo, kung power grab, power sharing sila, mga kaibigan, na katulad ng isang hunta halimbawa, nakakatakot yan. Bakit? Hindi mo alam ang iniisip niya kung sino yung mga taong yan, di ba? At yung mga yan, hindi natin ibinoto yan. Bali ba, kitang-kita mo, anino ni Gloriang maliit, pero maluwang. Ay, ang kayamanan nito eh. Napakaluwang eh. Ang mga lupain, di ba? Kaya minsan, ang tawag dyan ni Kauding eh, nung nabubuhay, si Gloriang maliit, pero maluwang. Mga kaibigan. Ngayon, alam naman ninyo, very visible ang mga mga malalapit kay Gloria na nagtamasa nung kapanahon ng si Gloria Macapagal-Arroyo pa ang nakaluklok sa Malacanang. Hindi ba? Halos sa mga makikita mo pagmumuka. At si Gloria pa mismo ang nagbibigay ng kung ano-anong statement na hindi naman kailangan. Bakit? Sino ka ba? Wala ka naman pwesto sa gobyerno eh. Dati kang presidente, bakit ka nagbubunga nga? Di ba? Bakit ikaw ang magsasalita para sa ipagtanggol mo yung mga inutil sa gobyerno ni Presidente Duterte na naging tao mo rin? Sino ka? Sa gobyerno mo nga, katakot, diyan nagsimula ang inchik eh. Di ba? Yung CTE broadband bill, natatandaan ba ninyo? Mga kaibigan, sa kanila lahat nagsimula yan eh. Ngayon, ikinababahala ba nila na kung susundin nila ang saligang batas ay pananagutin sila? Di ba? Alam niyo na eh, yun ang immediate na iniisip niyan eh. Pero hanggang kailan ninyo matatakasan yan? Kung kayo man eh, meron dapat panagutan. Hanggang kailan nyo magagawa yan? Hindi habang panahon. Unang-una, ito, tignan ninyo Ang bansa natin, meron tayong konstitusyon at ang ating sistema ay demokrasya dito sa bansa. Demokrasyang binababoy, mga kaibigan. Alalahanin ninyo, si Presidente Duterte ay sinampahan ng reklamo sa International Criminal Court. Ano ibig sabihin nun? Sanction kasi tayo po ay signatory
Kasali tayo sa pagbuo na nagmiyembro sa ICC. Ibig sabihin, pag nagmiyembro ka dyan, yun ang itataguyod mo na simulain nung samahang yun na nagtatag niyan. Tayo, miyembro ng United Nations. Di ba, Minura, United Nations. Yung ICC, kumalas nung meron ng isinampang kaso sa kanya, laban sa kanya. Ano ibig sabihin na may pakialam? Ngayon, itong demokrasya natin na nanganganib na nga ang bansa natin laban sa pananakop ng inchik, mga kaibigan, nakakabahala pa na lalo pang mapapadali yan kung ang saligang batas natin hahayaan natin babuhin. Kasi meron tayong rule of succession. At tila, umpisa pa lang, talagang ang agenda, talagang kung anything na may mangyari, hindi nila papayagang masunod ang konstitusyon. May indikasyon Ano yun? Yung pambababoy nila, paninira nilang ginawa kay Vice President Leni Robredo na wala namang ginagawang masama laban sa kanila. Sinimula nila from day one ay wala nang ginawa na ginampan ng trabaho itong mga troll, itong mga hayop na yan, kasama na yung na-COVID. Mga kaibigan, dalawa pala na-COVID na dyan, na troll. Yung mga manipulator na akala nila magagaling sila. Mga kaibigan, akala sapat ang labis ang kanilang nalalaman. Kulang naman. Sa katotohanan ay walang alam, mga kaibigan. Ito mga nangyayaring ito, sa simula nung nakikita natin hindi maganda ang nagiging takbo ng administrasyon ni Presidente Duterte na ikinampanya natin. Ano sinabi natin? Tandaan ninyo, ito ang mga mangyayari kapag pinaliwanag na natin yan Di ba? Unang-una, katulad niyan, yung Puga Island. Hindi man specific na tinukoy natin noong araw pa yan, nung bago upo pa lang sila, kung gaano kahalaga sa seguridad ng Amerika ang Pilipinas. Gaano kahalaga? Napakahalaga. Kung tawagin nga ay strategic defense ng Amerika. Sa Amerika lang pala nagkakamali ka. Kasi kapag ang seguridad ng Amerika ay nanganib, ay para mong inilalagay sa panganib ang buong mundo. Yung nagkakaisang bansa, malalaki at maliliit na bansa. Bakit? Sapagkat yun ang role ng Amerika. Sila ang inaasahan ng mga kaalyado nilang bansa na siyang magtatanggol, mangunguna sa pakikipaglaban kung kinakailangan. Para walang magharing demonyo dito sa mundo. Kamukha ng gustong gawing papel ng China. Mga kaibigan, hindi pwede yun. Sino ka ba? Di ba? Sinabi na natin yan. Mauwi kayo sa embargo. Inihalimbawa na natin yung mga nangyari sa ibang bansa. Pagkakaisahan ka lalo pa ito, confrontational. Pinagmumura mo, hindi mo naman kaaway. Canada, mga European, Amerika. Bakit? Ba't mo ginawa yun?
Nagpapasiklab ka sa China, akala mo may pera yan? Ha? Yun ang akala nyo. Mga kaibigan, masyadong marami pa. Ngayon, ito nakababahala eh. Dapat, kaya natin hinihingi o ina-assert ang karapatan ng publiko. At ito nga, meron dumudulog sa Korte Suprema. Sapagkat yan ay karapatan ng mga Pilipinong igiit. Kung ano, na malaman, ha? Para malaman, igiit, para malaman ang estado ng kalusugan ni Presidente Duterte sapagkat napakamapanganib. Ha? Sa isang bansa na hindi mo alam kung may leader ka o wala. At yan naman ay alinsunod sa mandato nila sa saligang batas. Hindi pwedeng baliwalain yan. Sabi ko nga sa inyo, kung napapakialaman ang ating bansa laban sa pag-abuso sa human rights, pwede rin tayong pakialaman. Kapag ka ang saligang batas natin ay natatarantado. Pag tinarantado ninyo yan, yang konstitusyon, huwag kayong magtaka kung pakikialaman na kayo. Kung sa human rights pinakialaman kayo, bakit? Membro rin tayo ron Hindi papayagan ng mga kaalyado nating demokratikong bansa na babuhin, dapurakin ang demokrasya dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng ating konstitusyon. Pakikialaman kayo. Magagawa nyo kung ano gusto ninyong gawin. Pero hindi pwede yan. Ilalagay nyo sa panganib hindi lamang ang maraming Pilipino, kundi pati na kayo. Yung mga sarili ninyong pamilya. Mga kaibigan, yan ang totoo. Hindi tayo dapat lumiko. Pwede ninyong ilihim pansamantala, pero dadating ang araw, pananagutan ninyo kapag hindi ninyo kinilala at iginalang ang saligang batas natin. Alam nyo, ang rule of succession, presidente susunod sa kanya, kung wala na siya, hindi na niya kaya, vice president. Pero, kung wala rin ang vice president, di rin kaya. Senate president. House of Representatives. Supreme Court. Yan yung unang 5 sa rule of succession. So on and so forth yan. Pero dito tayo sa 4. From President hanggang sa House of Representatives. Alam nyo, ako nababahala sa kaligtasan. Hindi yun ni Presidente Duterte. Kasi natural yung kanya May sakit siya kung sakasakali. Mas nababahala ako sa kaligtasan ni Vice President Leni Robredo. Kasi siya yung next in line At alam naman ninyo na yung dalawang papalit sa kanya kung sakaling wala siya, Senate President at House of Representatives. Sino ba yung mga kulugo na yan? Mga kaibigan, kung wala si Leni Robredo, edi pwede nilang i-perpetuate ang kanilang sarili sa pwesto. O kaya pag sa buwatanan nila, kahit walang kasalanan si Vice President Leni Robredo, gagawa nila ng masama. Yan ang natatakot tayo. Lalong magkakagulo sa bansa natin. Bagay na hindi natin dapat payagan at hindi dapat mangyari. Mga kaibigan, kung tutuusin mo
pwede siyang pagtangkaan ng Senate. Magsasabuatan lang yan. Lalo na ngayon, rubber stamp yung Senate, rubber stamp din yung kung Kamara. Mga kaibigan, pwede magsabuatan yan. Gagawa ng masama si Vice President Leni Robredo para isa sa kanila ang pumalit. Yun ang iniisip kasi nila ngayon, isalba nila. Paano nila maisasalba? Siyempre, yun ang parang nakita mong usapan na yan eh. Meron silang kasunduan eh. Sige, kung sakaling may mangyari sa akin, wag lang yung payagan si Leni Robredo kasi sabit kayong lahat. Di ba? Baka habulin kayo. Lahat tayo. Sana kung wala na ako. Di ba? Paano kayo? Nagkakaisip na sila ng masama ngayon. Pwede kasi yun eh. Pwedeng mangyari lahat yan. Kaya, wag naman sana makita nating o kaya lalo na mangyari yan. Mas ikinababahala natin ang seguridad ni Vice President Leni Robredo. Natitiyakin nila lahat ng paraan, iisipin, pwede nilang isipin, pwede nilang gawin, para lamang wag mangyari na masunod sa pagkakataong ito ang saligang batas. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo problema yan. Wala kayong pakialam dyan. Kasi sinasabi, mahina raw na leader si Robredo. Wala kayong pakialam doon. Kasi hindi yun ang sabihin mo pa kahit na totoo, kahit na hindi kahit na hindi, tanggapin mo sandali, totoo yan. Wala kayong pakialam doon. Shallow yun. Power grab ang gusto nyo kung totoo yang nababalita na yan. Sapagkat, mga kaibigan, si Leni Robredo ay ibinoto. Wala kang pakialam, wala kang karapatan o ang sino man para mo pangunahan ang saligang batas, lalo-lalo na. At pangunahan ng tao kung siya ay may kakayahan o wala. Ang importante, duly constituted authority si Robredo. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga possibility lang. Kasi kawawa naman ang bansa natin, kung mangyayari yan. Sana hari nawa, wag magkatotoo yan. Kasi yung hindi pagdi-disclose sa public ng tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, walang katiyakan, hindi malaman ng publiko, maraming pwedeng ibunga yan. Lalo na, alam niyo na, yung mga taong sakim sa kapangyarihan, pwedeng mag-isip, di ba? Na ba't pa natin, pwedeng, may mga senaryo na pwede. Pwede yung, bago ko ibigay sa kanila, bahala na kayo. Ano yan? Bola? Kani-kanino mo lang ipapasa? Hindi naman basketball to Di ba? Buhay ng mamamayan ang nakasalalay dito at bansa natin ang nakasalalay dito. Kaya, kailangang masunod yun. Di ba? Kung paanong dapat masunod na ipabatid sa publiko ang tunay na kalagayan ni Presidente Duterte,
yung kanyang kalusugan, ganun din yung dapat na masunod. Kasi constitutional yun, constitutional succession din ang dapat na masunod, mga kaibigan. Ipinapaalala lang natin sapagkat marami ang pwedeng mangyari na wala nang pag-asa ang bansa nating makabangon. Di ba? Kung yan ang mangyayari. Kasi may binasa tayo kahapon sa Saligang Batas. Ang sabi, hindi, meron pang isang paraan dyan eh. Kasi ito sinasabi sa Saligang Batas, di ba? Ano yun? Yung mga pamamaraan sa Section 8, in case of death, permanent disability. Ito yung may karamdaman na, wala na. Hindi na pwedeng mag-function. Removal from office. Pangatlo, removal from office. Ang isang nasa batas, na removal from office, impeachment. Pero may nangyari na, 2 beses na, people power. Removal from office din yun, mga kaibigan. Kasi meron pa isa, resignation, di ba? Resignation, death, disability, tsaka removal from office. Pag sinabi mo removal from office, constitutional yung impeachment. Pero may nangyari, people power, mga kaibigan. Di ba? Kasi ang taong bayan, nag-alsa, di ba? Sa panahon ng EDSA, tsaka yung dalawang EDSA. So madalit sabi, isang paraan pa rin yun. Pero hindi na mangyayari yun eh. Kasi kung mangyayari yun, mga kaibigan, ba't aantayin pa magkasakit si Presidente Duterte? Sabi ko nga sa inyo, ang pinakaswerte ni Presidente Duterte, walang leader ang oposisyon. Si Vice President Leni Robredo, hindi naman siya Hindi naman siya kilalang leader na sa politika eh. Di ba? Pero, constitutional siya. Duly elected, constituted authority. Mga kaibigan. Kaya, whether you like it or not, sabi nga, pero makikita mo kasi sa simula't simula, parang wala namang ginagawa masama pa si Vice President Leni Robredo from day one, walang ginawa kundi babuyin, bastusin. May masabi lang si Vice President Leni Robredo kung ano-ano na ang sinasabi laban sa kanya. Hindi normal, mga kaibigan. Ibig sabihin, meron ng intentional yung ginagawa sa kanya na paraan yun para takutin siya, sirain siya sa mata ng publiko. Pero later on, sinabi ko pa nga nun alam niyo ba na kung inaakala ninyo na nakatutulong yung paninira nyo kay Vice President Leni Robredo, nakakatulong kay Presidente Duterte, nagkakamali kayo. Kayo pa nga ang lumalabas na campaign manager ni Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi alam naman ng tao, wala namang ginawa eh. Tanungin mo sa kanila, anong ginawa? Di ba kung anong kababuyan ng sinasabi labang kay Vice President Leni Robredo? Hindi mo makakain. Sipin mo yan, second highest official of the land yan. Di ba? At anong kasalanan niya? May krimen ba siya? Para gawin sa kanya yun? Wala, mga kaibigan. So, sabi, hindi, meron pang paraan eh.
kudeta. Anong kudeta? Pagka ngayon may nangyaring kudeta, hindi totoong kudeta yun. Yun kudeta me. Di ba merong hold up me? Di ba? Pagka ngayon, sa lagay ngayon, kung halimbawa nga, hindi, wala na. Halimbawa lang ito yung mga senaryo. Kasi may nagtatanong hindi ba pwedeng paraan yung kudeta? Naku, pagka ngayon nagkudeta, mga kaibigan, hindi tunay na kudeta yun. Ano yun? Kudetahan yun. Ano ibig sabihin nun? Bakit? Magpapanggap sila na ikukudeta nila para isalba nila. Di ba? Palilitawin nila, nakuha na ang power. Wala na sa kanya ang bola. Pero sino po? Kayo? Bakit? Binoto ba kayo? Power grab yun. Pwedeng inventohin yan pwedeng i-dramatize yung kudeta katulad yung nangyayari ngayon, hindi mo malaman kung dahil nga sa kalagayan na hindi maipaliwanag ni Presidente Duterte, pwedeng ang isipin mo ngayon ano ito power sharing ng junta ito Kita mo sino-sino umeepal dito, nag-uutos. Kung lumabas man si Presidente Duterte, yun din yung sinasabi ng mga tao niya, yun din sasabihin niya lang. Wala namang kabuluhan. Mga kaibigan. So, yun ang mga posibleng gusto nilang paraan na gawin. O kaya, pagtangkaan ang buhay ng Vice President para yung sa rule of succession, yung susunod, meron pang Senate President. At alam naman ninyo, yung mga taong yan, pagdating sa kaswapangan sa kapangyarihan, nakita naman ninyo performance nila sa Kongreso, di ba? Yung mga kasali sa rule of succession. Hindi ba? Para lang pinalilitaw daw bali-balita. Ano raw sinasabi? Hindi raw weekly, ano raw, mahina raw bakit? Anong pakialam nyo? Nasa Constitution ba yung week? Dahil sa sinasabi ninyo, dahil sa palagay ninyo mahina si Vice President. Kaya totoo pa yun. Hindi kasali sa batas yun. Ang sinasabi sa batas kung sino yung Vice President, yun ang dapat pumalit sa Presidente. Mga kaibigan, lalo ngayon kaya kailangan nag-iisip kayong mabuti. Hindi yung nagsasalita lang yung iba. Safe na si Presidente Duterte sa kanyang kalagayan sapagkat siya na rin mismo nagsasabi yung military pinakakain ko ng pera yan di ba? Kaya safe na safe siya walang pwedeng magtagumpay na anumang pagtatangka laban sa kanya, mga kaibigan. Yun ang swerte niya. Kita mo nga kahit sa pananakop ng China para tayong walang sundalo. Parang security guard ng China yung natin, yung armed forces natin. Security guard pa nila, tsaka yung PNP natin. Mga kaibigan. Di ba? Kahit nakikita nilang mali na ang ginagawa. Meron ba silang, di ba, sumusunod pa rin sila? Sapagkat ang mandato ng AFP, susunod lang kayo sa legal na utos. Ibig sabihin, pag hindi legal, hindi nyo dapat sundin yan. Kaya sino pa man yan. Mga kaibigan, di ba? Posible pang isang senaryo, ganito. Nagbabuying time sila.
hihingi ng kondisyon yan. Sige, at ipihahanda na namin kayo, pero kalimutan nyo na yung mga nadambong dito. Kalimutan nyo na yun, basta para, ay ka nga, ganon. Teka muna. Pwede maging senaryo yan. Di ba, balita, may mga nagpapahatid hangin lilipat naman sila ng, alam niyo naman yung mga baboy di ba? Kung nasa ng labangan, doon yan sasabsab. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito naman ang sabi dahil sa walang maiproduce, hindi maipakita ng malinaw kung ang kalagayan ni Presidente Duterte. Hindi ko alam kung anong kwento ito. Sabi raw ni Senator Christopher Bongo ay tinatanggap niya ang hamon ni Presidente Duterte sa kanya na gamitin ang Senate Forum upang ibulgar ang mga pagkakamali o mga kamalian ginagawa at criminality. May ibig sabihin pero sabi niya, alam niya. Ito raw sabi raw ni Presidente Duterte. Doon sa tape. Naka-tape na alam niya. May trabaho siya sa Senate. He can always use the forum sa Senate to expose wrongdoings and expose criminality. Yan daw ang sabi ni Presidente Duterte. Hindi ko kasi napanood At bilang tugon naman, sabi naman daw ni Go, tinatanggap niya ang hamon na hindi raw niya without hesitation hindi raw siya mag-aatubili na magsalita tulad ng isang oposisyon. Mga kaibigan, when it comes to addressing corruption, ang sabi niya, hindi po natin bibiguin ang nais ni Pangulong Duterte na gamitin natin ang ating mandato bilang isang senador para i-expose ang anumang uri ng katiwalian sa gobyerno o kriminalidad sa ating bansa. Galing ano pa sabi? Sa mga kasamahan ko sa gobyerno, kahit magkakaalyado tayo, basta may mali, magsasalita po ako. Umabot na po sa punto na sinabihan ako ng Pangulo na to talk like an opposition kapag corruption na ang pinag-uusapan. Galing, parang totoo, managot ang dapat managot. Ikulong ang dapat ikulong. We should get to the bottom of this deeply rooted and systemic corruption in PhilHealth. 4 na taon yan, hindi nyo nagawa yan. 2 taon na lang nalalabi, magawa mo pa yan. Impossible. Lalo na nasa harap tayo ng krisis. Maliban na talagang may pinaplano kayo, di ba? Na wag nang umalis sa pwesto. Para matigil ang kalokohan, sabi pa raw. Dapat talaga pilayin ang magnanakaw para hindi na makagalaw. Hindi lahat kasi nakikita ng head ng ahensya. Marami dyan mo-operate sa ibaba. Kailangan na rin nating gumawa ng mga hakbang para magkaroon ng vaccine. Bagsak sa vaccine.
Ngayon, sinabi pala sa kanya yon ni Presidente Duterte na talk like an opposition. Salita ka na parang oposisyon. Expose mo! Kaibigan. Buti hindi sinabi ni Presidente Duterte, umakyat ka sa mataas na building, tapos tumalong ka. Parang ganun lang eh. Kasi kung ano lang yung sinabi, yun lang pala susundin niya. Ba't nagsenador ka pa? Di ba? Ngayon, sa madaling salita, kung totoo yan, ano katumbas nung talk like an opposition? Dahil hindi naman siya opposition eh. Sila yung ruling eh. Di ba? Administration eh. So ano katumbas nung magsalita ka? Talk like an opposition na isang tulad sa isang opposition. Ang kahulugan lang nun, isa lang. Magpanggap ka. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Di ba ganun ang katumbas nun? Hindi ka naman opposition eh. Pero sabi, gawin mo yung katulad sa opposition. Di ibig sabihin, magpanggap ka. Di ba? Magkunwari ka ba? Kunyari, opposition ka. Hindi ka naman opposition eh. Tapos sasabihin mo, talk like an opposition. Kalokohan yan. Tsaka, kwentahin mo, 4 years ba? Paano yung gagawin ni Bongo yan? Karamihan na nagnakaw sa gobyerno. Pagkatapos tanggalin sa pwesto, kasama pa niya eh. Diba? Lagi pa nakadikit sa kanya. Sila Robin Padilla, sila Cesar Montano. Mga kaibigan. Sino pa? May nangyari ba? Naku, susma. Alay, suspension ng ombudsman. Ba't ngayon lang? Di ba una nang naimbestigahan yan? Ba't ngayon lang? Suspension pa lang yan. Wala pang naipapile na kaso dyan. Nagyayabang na kayo. Paano nyo tatapusin yan? Sa loob ng nalalabing 2 taon, kung wala kayong balak, maglambitin sa pwesto. Di ba? Mga kaibigan, isang malaking puro kalokohan ito eh. Puro press release. Wala na ba kayong sasabihin iba? Wala na ba kayong gagawin? Yun ang hinahanap namin eh. Yung gagawin ninyo. Di ba? Gagawin lang eh. Motorcycle barrier pa eh. Mga kayo, ngayon, di na pakikinabangan. Baka binabalak naman nila dahil para hindi masayang ang pera ng tao, paggamit nila sa bahay yung gamitin yan. Kung ako sa inyo, donate niyo yan sa sa PNP, yung anti-riot squad. Kasi kamukha nung kwan eh. Yung panangga, di ba? Yung ginagamit sa sa rally. Mga kaibigan. Sus Mariose, pinabili niyo yung mga tao pagkatapos sasabihin niyo, hindi na kailangan ngayon. Talagang walang mga, yan ba may konsensya ba yung mga taong ganyan? Pinagmatigasan mo lang na hindi kabobohan yung naimbentong yun. Mapagmatigasan lang, mga kaibigan. Nga pala, di ba may nasa ospital ngayon, naka-quarantine, yung sino yun, yung muchacho ni ni Mocha. Hindi, yung pangalan niyan totoo. Hindi yung alias, sino ba yun? Ano pangalan niya? Byron Juan, sandali Byron Cristobal, yun.
nananawagan ulit tayo sa mga medical health workers, doktor, mga nurse. Yung mga pagkatapos takutin, pagbantaan ni Presidente Duterte, ay binaboy naman ito. Sa kanilang mga kalukuhan sa social media, yan. Byron Cristobal. Baka hindi nyo nalalaman, ito yung bumaboy sa inyo. Nakakumpay yata ngayon ito. Alam nyo na gagawin nyo. Mga kaibigan, wag nyo masyadong galingan ang paggamot sa kanya. Mga kaibigan, baka masyado yung galingan. Naalala ko tuloy yung nagpagamot sa doktor sabi niya sabi ng doktor, ano problema mo? Sabi ng nagpagamot kasi tuwing alas 8 ng umaga, dumudumi ako. Sabing gano'n. Sabi ng doktor, no problema mo doon. Sabing gano'n ang problema ho, dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Tuwing gumigising daw siya ng alas 8 ng umaga, abay, tuwing alas 8 daw ng umaga, dumudumi siya. No problema mo niya, sabi ng doktor. Ano problema doon? Ang problema, dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Mag-shoot ka ng diaper, damuho ka. Ito, magbababati tayo rito, magbababasa tayo. Meron tayong mga text dyan, Mga bati lang. Batiin natin. Ba't di natin babatiin yan Katropa natin mga yan. Siunahin ko naman batiin ngayon si Mirna Guillermo. Marami akong natututunan sa kanya Alam niyo yan health worker yan sa Amerika. Tsaka yung sa Chicago si Mirna Guillermo, tsaka si Roxanne Rankin sa Florida, binabati natin. Bakit po yung mga senador natin ay walang ginagawang aksyon sa mga maling pagpapatupad ng ating Pangulo? Hindi po ba nila nakikita at nararamdaman ang nangyayari sa sambayan ng Pilipino? Bakit hindi po nila pinupuna yung mga ginagawa dito sa bansa natin ng China? Paano? Dalawang bagay lang. Nagkakaroon sila o natatakot sila. Yun Meron pa bang iba? Kayong alam. Siyempre, lahat siya may tinatago. Di ba? Pagka pumutak sila, siyempre, lalabas ang baho. Di ba? O kaya, hindi sila magkakaroon. Yan yung mga kwan Kaya, huwag tayo magpapaniwala. Basta-basta sa mga yan, ako. Yan lang PhilHealth investigation na yan. Diversionary tactic yan. Para mailihis tayo sa mga importanteng issue. Una yung China, di ba? Pangalawa, nasaan ang presidente? Sa problema ng bansa ngayon. Di ba? Ang dami natin problema yung mga nag-iisip naman, yung iba, tandaan nyo yung mga politiko na yan, na ngayon, kala mo kung sino. Pagka nasunod ang saligang batas at hari nawa naman sana, walang mangyari sa presidente, Ito'y, kwan lang natin, ina-anticipate lang natin dahil sila rin ang pinagmulan yan, di ba? Para ang tao magkaroon ng hinala,
Oh. Ngayon, tandaan ninyo, yun at yun ang mangyayari. Doon naman sila magsisip-sip sa susunod na administrasyon kung sakasakali, mga kaibigan. Nandun yan. Pero ngayon kung magsalita, di ba? Oh, akala mo kung mga sino. Ngayon, sabi ni Senator Lacson, Filipinos don't deserve a state health insurance. That is so corrupt. Mga kaibigan, di natin daw deserve, hindi nababagay sa state health insurance. That is so corrupt. Kasi po ang corrupt dapat sa politiko lang. Dapat lang sa mga mambabatas yan. Yung iba, wala kayong karapatan mag-corrupt. Hindi nyo ba alam? Yung corruption, gusto maging private property lang nila yan. Kaya huwag kayong sasali. Mababawasan ang mananakaw dyan. Baka kala ninyo. Huwag nyo bawasan yan. Alam niyo yan, sa tingin ko diversionary tactic lang yan, yung mga suspension na yan. Para yan ang mapag-usapan natin. Ngayon, kayo, simple lang. Hanggat walang nangyayaring hustisya sa mga dinambong, pandarambong yan bilyon-bilyon yan Hanggang walang hustisyang malinaw dyan, ba't kayo maghuhulog? Di ba? Sipin mo, binabawas mo sa pambili mo ng pagkain. Di ba? Panggasto sa pamilya. Yung inuhulog mo sa PhilHealth para ka mabigyan ng discount. Di ba? Halimbawang na-ospital ka. Tsaka hindi nyo na kailangan yan Meron na tayong universal, di ba? Healthcare Ang iniintay nila, ipatupad nila ba't di nila may patupad? Di ba? Lahat na, libre na, di ba? Magpa-ospital. Propaganda lang di ba? Tandaan ninyo, matuloy man yang, hindi na matutuloy yan, matuloy man yung healthcare na yan. Sayang yan, batas na yan, ginawa ni Bonjing. Si Estrada, sino yun? Si Ejercito. Si Balot. Mga kaibigan, walang kwenta yan. Hindi totoo yan. Saan nila nanakawin yung perang yan? Kung ito nga, 20% lang naman ang i-discount sa'yo, di ba? Ng PhilHealth. Ilan bang porsyento? Hanggang 13,000? Ganun ba? Meron ceiling di ba? Pero hindi naman ganun kalakihan Ngayon, hanggang walang hustisya dyan, ba't ako mag-contribute dyan kung ako meron PhilHealth, di ba? Ngayon, hindi bali na. May mas importante po, mga kaibigan.